Ang rehimen ng Iran ay bumabagsak mula sa loob, at ang mga daga ay nagsisitakbo palayo sa lumulubog na barko. Habang nagpapatuloy ang matinding pambubumba ng US, ipinapakita ng mga ulat ng intelihensya na ang pinaka-elite at matataas na pamilya ng Islamic Republic ay kasalukuyang nag-iimpake ng kanilang mga gamit at tumatakas palabas ng bansa patungo sa mga ligtas na bahay sa Oman at Turkiya. Takot silang mag-aalsa ang buong populasyon. Biglang nagpatupad ng malawakang internet blackout ang rehimeng puno ng takot habang marahas na sinupil ang sarili nilang mga sundalong tumatakas. Pero ang desperado nilang pagtatangkang itago ang katotohanan ay bigong-bigo. Ayon sa mga ulat mula sa Oman, ang mga piling pamilya ng Islamic Republic ay lumilipat na habang lumalala ang krisis. May kumakalat na mensahe mula sa isang Iranian sa Muscat, kabisera ng Oman. Ayon sa mensaheng yon, ang pamilya ng mga matataas na opisyal ng rehimen tulad ng Ali Larazani, Abbas Argazzi at Golem Hossein Mosseini ay kasalukuyang nanunuluyan sa dalawang pangunahing hotel sa lungsod. Ayon sa mensahe, ang mga tumawid ng land border mula Iran papuntang Turkiya ay dinala sa mga safe house na konektado sa embahada ng Iran sa Muscat. Ayon sa mensahe, ang mga shopping center sa Muscat ay puno ng mga babaeng Iranian at lalaking mukhang kleriko na pinaniniwala ang pamilya ng mga opisyal ng rehimen. Inaangkin din na ang pamilya ni Komandante ng Pulisya Ahmed Reja ay galing Turkiya papuntang Oman. Inaangkin din sa mensahe na ang mga personalidad sa pinansyal na network ng rehimen tulad ng pamilya Shamkhani ay matagal nang may opisina sa Oman na pinamumunuan umano ng pinsan ni Ali Shamkhani. Pagkatapos, ang orihinal na mensahe ay may mga coordinate at lokasyon sa mapa ng hotel kung saan nananatili ang mga opisyal na Iranian na ito. Ngayon, nagkakaroon ng saysayang Oman. Dati, ang mga elite ng Iran ay pumupunta sa Qatar. Ngunit ngayon ay maring binabatikos ng Iran ang Qatar bilang ganti. Ibig sabihin, isa ang Oman sa ilang bansa na kaibigan pa rin ng mga Iranian dahil hindi pa sila tinatamaan ng matindi. Malaki ang papel ng ministro ng palabas ng Oman sa negosasyon bago ang digmaan at sa tingin ko, nandun pa rin ang pagkakaibigang yun na yun. Maaring iniisip ng Oman na kung may mga pamilyang Iranian doon, hindi sila aatakihin ng Iran. Pero iba ang ipinapakita ng mga misil ng rehimen. Tingnan mo, mula nang magsimula ang digmaan, nasa UAE ang halos 1,800 misil at drone mula Iran. Kalahati ng kabuuang inilunsad na nakita natin. Ang Kuwait ang pangalawa sa pinakamarami, mga 600. Pagkatapos ay Bahrain, Saudi Arabia at Qatar. At pagkatapos ay Oman, na siya talagang bansang may pinakakaunting tinamaan hanggang ngayon. 16 lang. Pinakamaliit. Pero nakakagulat isipin kung gaano kabait ang Qatar sa Iran. Samantalang ang Israel, aktibong lumalaban sa Iran. Ang bansang yon ay nakaranas ng 400 drones at missiles na mga 10% lang. Mas kaunti pang missiles na hinarap ng Israel kaysa sa UAE at Qatar. Grabe talaga. Yung dalawang bansang yon ay tinatamaan ng walang dahilan. At ipinapakita nito ang lahat ng kailangan nating malaman tungkol sa estratehiya ng Iran. Gusto ng Iran na masigurong magulo ang buong rehiyon. Sa daang sakit ay magtapos ng digmaan at makaligtas ang rehimen. Pero naghahanda na ng backup plan ang mga elite na pamilya at pati mga kleriko ay tumatakas na. May kumalat na video mula sa Toronto International Airport kung saan dumating ang isang Shia kleriko at pamilya niya sa Canada. Nakunan din siya ng litrato na nagmamartsa sa araw ng Al-Quds sa Toronto. Sa video, kinumpirma niya sa isang tao na galing siya sa Iran. Kapag umalis na ang mga kleriko, alam mong may masama nang mangyayari. At alam mo ba kung ano pa? Alam na ito ng rehimeng Islamiko dahil mas mahigpit na silang nagpaparusa ngayon. Higit pa kaysa nung unang 2 linggo ng digmaan. Mas mataas na ang antas nito. Ibig sabihin ba nito may bagong rehimen na darating? Hindi natin alam ang hinaharap. Pero sabi ni Pangulong Trump, hindi opisyal na layunin ng Estados Unidos ang pagbabago ng rehimen. Kahit akala ng marami ay ganon. Sa katunayan, kung titingnan natin ang Polymarket na isang prediction market, ipinapakita nito ngayon na may 4% lang na posibilidad na bumagsak ang rehimen sa Iran bago matapos ang buwang ito. Nakakagulat, lalo pang bumaba ang bilang habang nagpapatuloy ang operasyon, patunay na natitiwala ang mga tao sa administrasyon. Bukod dyan, tila malabo ang pagbabago ng rehimen sa ngayon. Gusto kong tingnan ang Polymarket, ang pinakamalaking prediction market, para makita ang posibleng mangyari sa hinaharap dahil totoong pera ang ginagamit dito based sa paniniwala ng mga trader. Ang odds na nakikita mo ay hindi lang prediksyon ng eksperto, kundi sumasalamin sa aktual na paniniwala ng mga taong may taya at presyong real-time. Kung usapin ay politika, ekonomiya, geopolitika, sports o kultura,
Siguradong may market dito. Maaring bumili ang mga trader ng oo o hindi na posisyon ayon sa kanilang paniniwala. Halimbawa, sa Polymarket, may tanong na, magkakaroon ba ng ceasefire at Iran at US sa 2026 na nakalista sa 38%? May isang tao na nanonood ng sitwasyon at sa tingin niya ay mababa ito. Pwede siyang mag-invest ng $1,000 sa o sa 38 sentimo bawat share. Kung magkakaroon ng ceasefire, ang $1,000 nila ay magiging $2,600 at $31. Iyan ay mahigit $1,000 at $600 na tubo based lang sa pagbabasa ng geopolitical na sitwasyon. At hulaan mo? Hindi mo rin kailangang maghintay ng ceasefire. Kung may anunsyo ng progreso, tataas ang tsansa mula 36 hanggang 62%. Maari mong ibenta ang posisyon mo at kumita ng lampas, $600 na tubo. Kung mahilig kang manood ng aming videos, subukan ng Polymarket gamit ang link sa description, bisitahin ang poly.market/basics o iskan ang QR code sa screen. Ngayon, suriin natin ang bagong paghihigpit ng rehimen. Ipinapakita ng graph ang internet konektibidad sa Iran. Sa graph, makikita mong gumaba ng malaki simula ng digmaan. Pero hindi ito kasing lala ng noong Enero. Pero ngayon, halos kapareho na ng sa Enero ang blackout, nung pinatay nilang 30,000 katao. Malaki ang sinasabi nito sa atin. Ibig sabihin, naniniwala ang rehimen na usapin na ito ng kanilang pag-iral at muling ipinatutupad ang mga kontrol na ginawa noong Enero. Ang pagsupil ay hindi lang laban sa sibilyan, kundi pati sa sarili nilang puwersa. Lumilitaw ang seryosong panloob na krisis sa puwersang pansiguridad ng Islamikong Republika. Kumakalat ang pagtalikod, bitay, at malalim na kawalan ng tiwala sa loob ng kapangyarihan ng rehimen. Ayon sa ulat, pinarurusahan ang mga miyembro ng rehimen na lumalayo sa sistema, na nagdudulot ng tanong sa katapatan ng militar at pansiguridad ng Islamikong Republika. Ang mga ulat ng parusa at pagbitay sa mga tumalikod ay muling nagbigay pansin sa kalagayan sa loob ng kapangyarihan ng rehimen. Ayon sa mga analista, maaaring nagpapakita ito ng pag-aalala sa bumababang katapatan ng mga puwersang sumusuporta sa rehimen. Noong huling bahagi na nakaraang linggo, noong Biyernes yata, napag-usapan natin ang pagtalikod ng 2 diplomat mula Europa at Australia at paglipat nila sa kabilang panig. Nangyari ito matapos maglabas ng pampublikong panawagan ng Estados Unidos na hinihikayat ang mga diplomat na tumalikod sa rehimen at sumama sa Estados Unidos upang tumulong pabagsakin ang rehimen. Bagamat hindi opisyal na layunin ang pagpapalit ng rehimen, inilabas pa rin ito at mukhang tumugon talaga ang 2 diplomat. Sa tingin ko, personal kong opinyon, ng pagtalikod na yon ay nagdulot ng pag-aalala sa mga opisyal ng rehimen, kaya mas naghihigpit sila ngayon. Balik tayo sa ulat. Ayon sa ulat, pinakamaraming tumatakas sa Esfahan at Tabriz. At hindi lang ito issue ng mababang ranggo. May mga kasong lumalabas sa iba't ibang antas ng seguridad. Batay sa ulat, may sira sa komunikasyon at koordinasyon, kaya lumalala ang kalituhan at kawalan ng kaayusan sa mga units. Maraming tauhan ang nagrareklamo na ginagamit silang pambala at panangga habang ang mga opisyal ay inuunang sarili o tumatakas. Lalong nadismaya ang mga sundalo at security personnel dahil sa matinding kahirapan. Marami sa kanila ilang buwan nang walang sahod o benepisyo. Ang malawak na infiltrasyon at pagkakawatak-watak sa puwersang pansiguridad ay nadudulot ng matinding kaguluhan sa loob ng mga institusyong ito. Pinakamataas na yon ang kawalan ng tiwala at hinala sa estruktura ng seguridad ng rehimen. Sabi ng security source, marami sa IRGC ang tumakas o nagtangkang tumakas. Ayon sa ulat, nagsimula na ang mga operasyon ng paghahanap para matunton ang mga nawawalang miyembro at sa ilang kaso, ang mga pamilya ng mga tumakas ay inilagay sa house arrest. Nagbabalang isang source na posibleng magulat ang marami sa paghina ng panunupil ng rehimen kapag natapos ang krisis. Ngayon, mukhang talagang magulo ang Islamic na rehimen at tila totoo ito. Paalala lang na dapat maging maingat sa pagtanggap ng ulat mula sa Iran. Dahil hindi lang Islamic na rehimen ang gumagawa ng information warfare, pati kabilang panig. Hindi ibig sabihin na gobyerno ng US ang nagpapakalat ng impormasyon. Maraming tao lang ang may motibong pabagsakin ng rehimen. At minsan, nagpapalabas sila ng impormasyon na hindi lubos na totoo. At bukod pa dyan, habang lalong humihigpit at tumitindi ang internet crackdown sa loob ng Iran, mas makakakita pa tayo ng ganito. Dahil napakahirap talagang kumpirmahin o beripikahin ang impormasyon kapag hindi mo makontak ang mga tao sa loob ng Iran. Kapag hindi mo makumpirma ang anumang lumalabas na balita mula sa Iran. At kapag kakaunti lang ang impormasyong lumalabas mula sa Iran, dahil nga sa internet blackout,
Isa sa mga layunin nito ay siguraduhin na hindi kumakalat ang impormasyon sa ibang bahagi ng mundo. Palagi naming sisikaping alisin ang anumang impormasyong sa tingin namin ay mali, kahit ano pang mangyari. Kapag may impormasyong hindi namin mapatunayan, sasabihin namin agad sa inyo. At gaya ng dati, paki-like at subscribe sa button sa ibaba. Sa gitna ng information warfare ngayon, may mga Iranian bots sa YouTube at social media na nada-downvote ng mga post at video na ayaw nilang makita ng tao. Malaking tulong ang inyong like at subscribe. Gusto kong ilipat ang atensyon sa kipot ng Hormuz. Nung nakaraang linggo, tinalakay natin ang nabubuong internasyonal na koalisyon para samahan ang mga tanker sa kipot na ito. Nagbigay ng komento si Pangulong Trump tungkol dito. Kaya pakinggan natin. Magsisimula sila agad pero abutin lang ang kaunting panahon bago sila makarating. May mga bansang may minesweeper, maganda yan. Ang ilan sa mga bansa ay may particular na uri ng bangka na makakatulong sa atin. Ang ilan sa mga bansa ay tandaan na kailangan lang ng ilang tao para guluhin ang kipot. Ilang terorista lang. Hindi mo kailangan na matalo ang kanilang militar. Kailangan lang ng ilang tao na maglalagay ng mina dito at doon. Guguluhin nila ito. Kaya kailangan natin. Iginigiit ko talaga na protektahan ng mga bansang ito ang sarili nilang teritoryo. Diyan nila kinukuha ang kanilang enerhiya. Dapat silang pumunta at tulungan tayong protektahan ito. Pwede mo sabihin, hindi na natin kailangan na roon dahil marami naman tayong langis. Tayo ang naging namugunang tagagawa ng langis sa mundo, doble pa. Doble o higit pa. Sa ngayon, tingin ko mas mataas pa. Ngayon, ang United Kingdom ay maring agad sumali sa koalisyong ito. Tandaan, una nilang sinabi na hindi sila kasali sa digmaang ito. Pagkatapos sinatake ang base nila, sinabi nilang papayagan nilang gamitin ng US ang mga base para sa depensa. Pero hindi papayagan ng opensibong aksyon mula sa kanilang mga base. Ngayon, mukhang sasali na rin sila sa koalisyon dahil, tulad ng Estados Unidos, may mga kaalyado rin ng UK sa Gulpo. Pareho sa kaalyado ng Estados Unidos. At bukod pa dyan, ang mga kaalyadong ito ay naatake ng Iran ng walang dahilan. At ngayon, ang mga kaalyadong ito ay tumatawag ng tulong hindi lang sa US, kundi pati na rin sa UK. Kahapon, naglabas ang UK at mga bansa sa gulpo ng pahayag na kinokondena ang mga pag-atake ng Iran at nananawagan ng sama-samang aksyon sa kipot. Tinuturing ito ng marami bilang unang hakbang sa pagbuo ng koalisyon. May kakayahan ng UK gaya ng unmanned water drone o mga robot sa tubig. Baka tawag nyo ay barko sa tubig, na makakatulong maglinis ng mga mina. Tingnan niyo ito. Nanawagan ang Estados Unidos sa mga kaalyado na tumulong alisin ang mga mina sa Strait of Hormuz para mapanatili ang kaligtasan nito. Oo, may kakayahan ng mga British pagdating dito. Ang Britanya ay gumagawa ng robotic counter-drone capability. Kilala ito bilang sweep system. Mayroon tayong barkong Ariadne, isang maliit na robotic na bangka na kayang makipag-ugnayan sa iba pang robotic na elemento. Mayroon tayong high-tech mining system para sa demining at mining na magagamit na ngayon. Samantalang ang Royal Navy ay magkakaroon pa lang nito sa 2025. Hindi natin tiyak kung gaano ito kagaling, pero pwedeng gamitin. Ang problema, tugmang-tugma ito ng plano ng digmaan ng Amerika. Magiging kontrobersyal kung lalampas pa tayo sa pagtatanggol ng ating ari-arian at interes sa gulpo habang hinaharap ang epekto ng digmaan. Ang pagsali sa counter-mining operation sa gulpo ay maaaring ituring na pagtulong sa mga Amerikano sa digmaan na magiging kontrobersyal sa politika ng Britanya. Ang Pransya ay mas komplikado. May aircraft carrier sila sa silangang Mediterranean at kamakailan ay nag-anunsyo silang di magbabago ng direksyon para pumunta sa kipot. Ang anunsyong ito ay ginawa dahil maraming Twitter accounts ang nagpapakalat ng maling balitang nagpadala ang Pransya ng maraming barkong pandigma sa kipot. Ginawa ng French o ng Pransya ang anunsyong ito para linawin ang sitwasyon. Ngunit hindi ibig sabihin na sinabi ng Pransya na hindi sila sasali sa koalisyon. Ibig sabihin nito, may aircraft carrier na sila at wala pa itong utos na baguhin ang misyon, kaya mananatili ito sa silangang Mediterranean. Habang pinapanood niyo itong ngayong Lunes, nakikita ang mga foreign minister ng EU para talakayin ang koalisyon. Magkakaroon tayo ng dagdag na impormasyon pagkatapos ng pulong. Tatalakayin ko yon sa susunod na video. Kagabi, nanawagan si Trump sa NATO na tumulong dahil lumalala ang sitwasyon sa kipot. Pakinggan ninyo ito. Ginagawa nila ang dapat nila at sa tingin ko, magiging handa rin sila pagdating ng tamang panahon. Pero maayos ang ginagawa natin kaugnay ng buong sitwasyon na yan sa Iran.
Nakikipag-usap kami sa ibang mga bansa tungkol sa pakikipagtulungan sa amin para sa pagbabantay sa kipot. Sa tingin ko maganda ang tugon nila. Kung makuha natin, maganda. Kung hindi, ayos lang din. Pero tandaan ninyo, halimbawa, sa maraming pagkakataon, ang mga bansa sa NATO, palagi tayong nandoon para sa NATO. Tinutulungan natin sila sa Ukraine. May dagat sa pagitan natin. Hindi naman tayo apektado. Natulungan na sila. Interesante makita kung anong bansa ang hindi tutulong sa atin sa simpleng gawain na panatilihing bukas ang kipot. At kung ikukumpara, maliit lang ito dahil limitado ang lakas militar ng Iran. Ngayon, baka hindi mo inakalang tumutulong ang Ukraine sa Estados Unidos at mga kaalyado sa gitnang silangan, lalo sa usaping drone. Alam mo, 4 na taon nang nilalabanan ng Ukraine ang mga drone ng Russia. Nagawa talaga ng Iran at tinulungan ng Russia dito. Hulaan nyo, matapos ang 4 na taong paglaban sa mga Russian-Iranian drone, nakabuo na ang Ukraine ng kasanayan at teknolohiya para maharang ang mga ito sa murang halaga. Ipaliwanag ko kung paano. Ang mga drone ay nagkakahalaga ng mga $30,000 hanggang siguro $50,000, depende sa teknolohiya na meron sila. Alam mo, yung iba mababa ang specs, yung iba mataas ang specs. Nakagawa ang Ukraine ng mga interceptor na mas mababa sa $10,000 ang halaga. Ibig sabihin, kayang palisin ng Ukraine ang mga drone na ito at kumita pa rin sila kahit hindi pa alam ang pinsalang kaya ng isang Shahed drone. Nakakabaliw talaga yon. Ngayon, ginagamit ng Ukraine ang interceptor drone na Wild Hornets na talagang nakakabaliw. Tingnan mo. Ganyan pinipigilan ang Iranian drone gamit ang Sting interceptor drone ng Ukraine na kayang lumipad ng higit 300 kilometro kada oras. Iyan ang parehong interceptor drone na gustong bilhin ng Pentagon, US at mga kaalyado nila sa Golpo. Habang tinatamaan ng Iranian Shahed drone ang mga base militar ng US, sentrong sibilyan at oil tanker sa gitnang silangan nitong mga linggo. Dito mismo, makikita mo kung paano gumagana ang mga drone interceptor na ito. Lumilipad sila tulad ng isang normal na drone at maaari silang mag-hover dito. Pero kapag nakita na ng piloto ang target na gusto nilang harangin, kaya nilang umabot ng hanggang 300 kilometro bawat oras sa pamamagitan lang ng pagkiling paharap sa ere. Ganun lang kasimple. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit gusto ng US at ang mga kaalyado nito sa Golpo ang mga drone interceptor na ito ay dahil naging eksperto na ang mga Ukrainians sa paggawa ng mga ito na napakamura lang gawin. Nagkakahalaga ng halos $2,000 para gawin ang drone na ito. Iyan ay kumpara sa $4 na milyong na missile interceptor na gamit ng US at kaalyado sa Gulf para pabagsakin ang mas murang Iranian drones. Ang pagpapalipad ng mga drone na ito ay nangangailangan ng mga piloto na may karanasan sa labanan at sanay na sanay. Maaring tinatawagan ng US at mga kaalyado ang ilan sa mga ito para tumulong sa pagdepensa ng kanilang base militar. Hangat hindi binabago ng Ukraine ang pulisya para payagan ang export ng drone interceptor at pagpapadala ng mga piloto, mananatili rito ang mga Ukrainians para ipagtanggol ang Ukraine laban sa drone attacks ng Russia. Hulaan mo? Nagpadala ang Ukraine ng eksperto sa gitnang silangan para makipagtulungan sa US military, mga bansa sa Gulpo at Israel. Galit na galit ang Iran dito. Hayagang binantaan ng mga politiko ng Iran ang Ukraine. Tinawag itong lehitimong target dahil sa suporta nito sa Israel. Nakakabigla ang irony nito. Kita mo, matagal nang binebenta ng Iran sa Russia ang mga misil at drone at nagpapadala pa ng mga Iranian para tumulong sa paggawa ng pabrika ng Shahed. Ibig sabihin, ayon sa lohika ng Iran, naging lehitimong target na rin ng Ukraine ang Iran sa buong panahong ito. Mukhang ayaw lang talaga ng mga Iranian kapag sila naman ang nakakaranas ng sarili nilang ginagawa. Ngayon, heto ang pinaka-nakakagulat na bahagi. Kung titignan mo mga eksperto ng Ukraine sa gitnang silangan ngayong taon, mas marami pang tulong militar ang nabigay ng Ukraine sa US kaysa sa natanggap nila mula sa US. Pakinggan mo ito. Mas marami nang naibigay na tulong militar ang Ukraine sa US ngayong taon kaysa sa naibigay ng US sa Ukraine. Ayon kay Zelensky sa New York Times, humingi ng tulong kontra drone ang US noong nakaraang Webes. Kinabukasan agad, nagpadala siya ng mga interceptor drone at isang team ng mga eksperto sa drone para tumulong protektahan ang mga base ng US sa Jordan. Ngayon, ibinunyag din ng Times na may isang source mula sa pamahalaan ng Ukraine na nagsabing 600 lang na Patriot missile ang ibinigay ng Washington sa buong panahon ng digmaan. Ngayon, tila, at syempre may fog of war at lahat ng iyon. Hindi tayo 100% sigurado, pero mukhang gumamit na sila ng mahigit 800 Patriot interceptor sa nakaraang ilang araw lang sa gitnang silangan.
Na yon, kung totoo man yon, ipinapakita lang kung gaano kaliit ang mga donasyong yon sa tinutukoy na panahon, kahit na mahalaga ang mga yon.